Hi guys! So, update lang no sa emergency para magpa-emergency check-up. Sinabi sa mga amo ko. Tapos, wala akong choice kundi sabihin sa kanila pag uwi ko dito sa bahay. So, yun na nga yung nangyari. Ikikwento ko lang na pagdating ko rito ay wala sila. Ang naandito ay yung amo kong lalaki. Tapos, yung mag-ina ay wala dito. Paka-awkward naman kung sa amo kong lalaki kung sasabihin yung about sa mga ganong sitwasyon. Unang-una, yung sakit ko parang hindi naman parang hindi siya dapat i-discuss sa lalaki dahil hindi niya maiintindihan yon, or parang mas maayos kasing kausap yung babae kaysa yung lalaki yung kakausapin ko, ganon. Pero ang totoo talaga niyan, ang nakapirma talaga sa akin, ang amo ko talaga is yung lalaki. Siya talaga yung nakakaalam ng lahat ng mga insurance ko, lahat siya ang nagpapasweldo sa akin, siya talaga. So inantay ko yung mag-ina. Tapos, dumating gabing-gabi na, siguro mga alas 9 na dumating. Ayoko kasi na, na sabihin sa kanila na silang dalawa. Kasi nga, ayoko ba yung magsasalita yung isa. So, parang, hindi ko alam kung, ang hirap mag-explain kapag gano'n. Kasi minsan gano'n yung nagiging setup namin eh. Pag sa GC namin kami nag-uusap, yung parang iba yung sinasabi ng lalaki, iba yung sinasabi ng babae. Naiinis ako, na-stress ako kasi nga parang magkaiba ang opinion nyo. Hindi ko alam kung paano ako, 'di ba? Dapat silang dalawang mag-usap tapos sa kanila i-discuss sa akin. So, ang papaligo kasi sa alaga ko is yung daddy niya. So, nung pinaliguan niya, yun, chinempo ko na lumabas ako ng kwarto, tapos kinausap ko yung amo kong babae. Sabi kong ganyan ay, pwede ba kitang makausap? Tapos sabi niya, oh sige, bakit? Tapos yun, sinabi ko sa kanya na galing kasi ako ng hospital, ganito, ganyan, kanina, tapos kasi may nararamdaman akong ganito, ganyan. Tapos, ang ginawa ko ay, binigay ko sa kanya yung papel na galing sa hospital. Kasi nakalagay naman dun kung ano yung finding sa akin at kung bakit kailangan kong i-refer sa specialist. So, yun na nga, binasa niya. Tapos sabi niya, parang na siya. Alam nyo kasi ang iniiwasan ko is yung, baka kasi pag sinabi ko sa kanila, tapos hindi naman nila alam yung mga ganong sitwasyon, baka ma-excel sila na baka yung sakit ko ay ganito, ganyan. Ayoko naman ng ganon, kasi ang sakit ko naman ay hindi naman siya nakakahawa. At ako ngay kahit may sakit hindi ako dumadaing sa kanila, hindi ako dumadaing sa kahit na sino. Ako yung nagtatrabaho pa rin ng maayos. Hanggat maaari, ayokong makakaabala ako sa kanila. Tapos yun na nga, diniscuss ko sa kanya. Tapos, sabi ko, kailangan kong bumalik ng hospital bukas para dalhin yung referral na yun. Naman siyang tutol doon. Sabi niya, oh sige. Sabi ko sa kanya, ayokong maapektuhan yung trabaho ninyo, yung schedule nyo, pero hindi ko naman ako ginusto din na ganito din yung maging sitwasyon ko. Walang problema, sabi niya ganyan. Basta, pagdating mo doon, ay anuhin mo sa akin kung ano yung date na ibibigay sa'yo para malaman din daw nila kung yung schedule na yun ay pwede available din sila. Kasi nga, yung alaga ko ay wala din talagang mapagliwanan. Kasi kami lang naman dito sa bahay. Okay na, pinicturean niya yung ko. Siguro, ni-research niya kung ano yung sakit ko na yun. Tapos, di pumasok na ako ng kwarto. Pagpasok ko ng kwarto, di tahimik na ako. Di natapos na rin maligo yung alaga ko. Paglabas ng amo kong lalaki sa CR, kwento agad nitong babae. Naririnig ko na kinikwento niya. Tapos, alam mo yung reaction agad ng lalaki, ng amo kong lalaki? Huh? Yun agad ang reaction niya talaga na parang, gulat na gulat. Sabi ko, grabe, makareact. Kala mo naman masyadong kala mo naman nakakahawa yung sakit ko, yung ganun, mga ganun ba. But anyway, ignore lang yon kasi ganyan talaga sila mag-react. Pagka tapos nilang mapag-usapan, yung siguro nag-uusap sila, hindi ko na pinansin yun. Maya-maya, labas ko, nag-aayos siya ng mga papeles. Siguro yun, kinakalkal niya yung mga papers ko, yung mga documents ko, yung mga insurance ko. Kasi siguro just in case na kailanganin ko talaga ay madali lang nilang maipoprovide yung mga ganong bagay. Pero bahala na sila doon, labas na ako doon. Basta ako naman, hindi ko naman inaano yun. Basta maintindihan lang nila ako sa sitwasyon ko, okay na sa akin yun, malaking bagay na yun sa akin. Sa iba kasing amo, pagka ganyan, agad-agad, akin na, itabi mo yung resibo, sila agad na magsasabi. Kasi alam nila yon, responsibility talaga nila yon, na kailangan, akin na yung resibo, ganyan, kasi ipaprocess nila yan sa insurance. But anyway, sa akin, kung hindi nila babayaran yon, okay na din. Mga susunod kong
step na gagawin kung paano ako magiging okay. Gusto ko lang ay maintindihan nila ako at yun, magamit ko yung mga benefits na meron ako. Ayos na sa akin yun. Basta wag lang nila akong i-stress na ang ayoko lang yung bigla ako nilang paalisin dito, which is bawal naman yun. Pero may mga amo kasi na ganun eh. Pero maswerte nga din ako dahil mabait ng amo ko, pero hindi nga rin natin alam, 'di ba? Hindi natin alam yung takbo ng isip nila. Na ako kasi hindi pa ako ready talaga na gusto ko nang umuwi, pero sa ngayon ay hindi pa ako ready kasi nga may pinag-aaral pa ako. Ako lang ang inaasahan ng anak ko. So hindi ako ready talaga. So yun lang, bigyan ko lang kayo ng update kung ano yung naging reaction ng mga amo ko doon sa pagdating ko rito kasi talagang alam mo yun, ang hirap i-open sa kanila. Ngayon okay na. Tapos yun nga, parang ang problema lang kasi talaga dito is yung schedule nila na maapektuhan yung trabaho nila in case na kailangan kong pumunta may schedule ako sa hospital. So, yun lang, update ko kayo. At sa mga nagtatanong pala kung bakit pabalik-balik ako ng hospital at kung anong sakit ang meron ako, well, siguro sa mga susunod na video ay ikikwento ko sa inyo kasi mahabang kwento kung saan talaga nagumpisa, kung kailan ko pa nararamdaman yung sakit na to. So, ikikwento ko yan sa inyo para awareness na rin sa baka may mga kagaya ko na nakakaramdam ng mga ganitong sakit na ini-ignore nyo lang, nakakala nyo normal lang. So, sa susunod na video, ikikwento ko yan.